Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. At tayo po ay magsitayo at simulan po natin sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa kalangitan, na ginagawa anuman ang inyong maibigan. Kayo po ay soberanong Diyos. Ginagawa niyo po anuman ang inyong nais at kung ano lamang po ang inyong naisin at laging ayon sa inyong nais, Panginoon Diyos. At kayo ang aming Ama na nasa langit, pinakamataas, makapangyarihan, banal at puspos ng karunungan. Lahat ng inyong ginagawa ay walang kamalian, Panginoon Diyos. Kayo po ay napakabuti, mabiyaya at punong-puno ng kaawaan, Panginoon Diyos. Sambahin kayo, Panginoon, sa inyong kataas-taasang kalalagayan, Panginoon Diyos. Purihin kayo at luwalhatiin. Kayo'y karapat-dapat na parangalan at dakilain, Panginoon Diyos. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon Diyos, sapagkat muli kami tinipon ninyo bilang isang tamang iglesia ng aming Panginoong Jesucristo upang kayo'y aming paghandugan ng aming mga sarili bilang mga handog na buhay at maging karapat-dapat nawa, Panginoon Diyos, at katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon Diyos. Purihin kayo at sambahin ngayon at magpakailanman. Kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang ito na kami inyong ibinangon muli upang masilayan ang panibagong pag-asa, biyaya at pagpapala at maranasan muli namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kaawaan na palaging bago tuwing umaga. Salamat muli, Panginoon Diyos, na patuloy niyo pong pinuprovide ang aming mga pangangailangan, ang aming pagkain sa araw-araw, Panginoon Diyos, maging ang pagpapala sa aming paghahanap buhay, Panginoon Diyos. Kayo po ay hindi nagkukulang, palagi pong ang biyaya ninyo ay sagana sa amin. Maging sa mga karamdaman, Panginoon Diyos, ito po ay ginagamit nyo upang kami paalalahanan na ingatan namin ang aming mga sariling pangangatawan, Panginoon Diyos. Sapagkat ito ay inyong pag-aari, Panginoon Diyos. At kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming pagsalangsang sa inyong mga salita, sa inyong mga kautusan, Panginoon Diyos, at sa inyong mga palatuntunan. Kami po yung nakakalabag, Panginoon Diyos. Ang kasalanan ay tumatahan sa aming laman, kung kaya ito po ay aming pinakamahirap na kaaway sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami sa mga bagay na hindi namin kayang gawin sa amin sa aming mga sarili, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami na makasunod palagi ng tapat sa inyong mga palatuntunan, sa inyong mga kautusan, at papahalagahan namin ang inyong mga kahatulan, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami sa aba naming kalalagayan, Panginoon Diyos. At dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo rin po sila sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Inyo pong ipakilala sa kanila ang kanilang kalalagayan. Ipakilala niyo po sa kanila ang inyong sarili at makilala din po nila kayo bilang kanilang Diyos, Panginoon Diyos. At umaasa kami na makakasama po namin sila na maglilingkod po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa pagsisimula namin ng pagsamba sa inyo, dinadalangin namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa amin. Kami po ay puspusin nyo ng banal na Espiritu po. At bigyan nyo kami ng karunungan at kaunawaan upang mapag-unawa namin at matanggap namin ang inyong mensahe para sa amin sa umagang ito. At puspusin nyo po ng banal na Espiritu ang inyong tagapagpahayag ng inyong mensahe, Panginoon Diyos, upang pawang katotohanan lamang po ang maihayag at hindi po ang karunungan ng tao, Panginoon Diyos. At umaasa kami na patuloy niyo pong gagamitin ang lahat ng inyong mga lingkod na mangangaral sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas at sa ibang dako pa
ng mga iglesia na nananatili sa katotohanan, Panginoon Diyos. At dinadalangin din namin ang aming mga ibang kapatiran sa iba't ibang iglesia, Panginoon Diyos. Nawa ang mga pagtitipon ay magkaisa-isa kami sa iisang pananampalataya. At nawa, Panginoon Diyos, ay lahat kami ay lumago sa pagkaalam ng katotohanan, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon Diyos, idinadalangin din namin ang mga kapatirang may mga karamdaman, Panginoon Diyos. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan upang mapagtiisan ang kanilang mga karamdaman, Panginoon Diyos. At sumainyo, nawa magmula sa inyo ang kagalingan para sa kanila, Panginoon Diyos. Muli, kayo po aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati, at pinapasalamatan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Makakaupo na po lahat at buksan po natin ating mga songbook sa song number 377. Song number 377, Great is Thy Faithfulness. 377, Great is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness, ready, sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, mercy to me. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today
thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Amen. Sundan po natin ating pag-aawitan sa song number 372, Thanks to God. 372. Thanks to God, ready, sing. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for time now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain. And thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. And thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace within. Thanks for hope in God's tomorrow. Thanks through all eternity. Amen. Amen. Lumako po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Diyos. Biyabi mga po mga kapatid. Buksan po natin ang mga Bibles sa Proverbs chapter 4. Babasahin ko po sa King James Version. Proverbs chapter 4. Hear ye children the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, and he said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee.
she shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver unto thee. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in the right path. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Take fast hold of instruction, let her not go, keep her, for she is thy life. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thy eyes, keep them in the midst of thy heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and preserve lips put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Last verse, turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Tayo po'y manalangin ng paghahandog at pasasalamat sa ating pong ikapo at mga kaloob. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at yun din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong malawalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kami nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa namang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa libro ng unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 18. Makakaupo na po lahat. At buksan po muli natin ating mga songbook. Sa song number 182, Stand Up for Jesus. 182. Stand up for Jesus.
stand up for Jesus. Sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ in victory. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Your courage rise with danger, and strength to strength opposed. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, when duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. Pagpalain ang mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, tayo po'y dadako sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tawagin po natin ating minamahal na kapatid, Pastor Norman Millanes. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Purihin ng Panginoon. At yung awiting stand up, no? Talagang kailangan natin lagi tatayo tayo. Salamat sa Diyos, may mga nakatayo na galing sa sakit. Marami nagkasakit eh. At salamat sa Diyos, nakatayo na, kaya nakalakad na, nandito na. Panalangin natin yung mga kapatiran natin na may mga sakit pa, may mga karamdaman. Usong-usong ngayon eh. Tulad po ni Elder Orly Porto, may karamdaman siya, kaya balita ko hindi siya makakapag-preach ngayon. Kaya yung mga kapatiran natin doon sa Sariaya, baka nanonood sila sa atin, live stream. So, nag-worship sila. At at the same time, nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ingat lang tayo, usong-usong flu. O yan o. Yan na. Galing din ni ni Brother Resty sa sakit din eh. Kasi sila Brother Boy, pamilya niya, sunod-sunod. Pag-pray natin, yung mga kapatid natin. Sister Normal, laging sama sa prayer. Siya ay kinikimo na eh. At kailangan niya talaga ng lakas ng katawan. Meron namang magandang improvement. Sabi naman, may magandang naman. Medyo lumag-luwag na yung kanyang lalamunan. Dati talagang halos sarado na eh. So nakatulong yung chemo na sinasabayan naman ng ivermectin. Tandem yan eh. Basta kinemo dapat merong ivermectin. Panlaban yun eh. Para yung mga nasirang cells na damage na cells ng chemo, i-repair niya.
Yun ang purpose ng ivermectin. Tayo naniniwala dyan. Yung iba ayaw. Bahala sila kung ayaw nila. Okay, so tayo po ay dumako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tayo po ay magsitayo. Atin pong basahin ang talatang 12. Babasahin ko sa King James Version. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And to the angel of the church in Pergamos write, This thing saith he who hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days in which Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Last verse. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to it of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth except he that receiveth it. May God bless the reading of His Word. Shall we go to the Lord in prayer? Tayo po ilmod. Dakilang Diyos, luwalhati, karangalan at kapurihan, ang aming inaalit na handog ng pumaga, pagsamba, papurit, pasasalamat, tanggapin nawa niyo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang pananambang ito ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan at katanggap-tanggap. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Ibuhos niyo sa amin, O Diyos, ang inyo pong pagpapalang spiritual. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang mahalaga niyo mensahe sa amin na parang espada na may dalawang talim na naway sumugat, humiwa ng aming mga puso. Pakita niyo po sa amin ang tunay na kondisyon ng aming mga puso na kayo lamang po ang tunay nakakalam ng tama. Ihayag niyo po ang aming mga kasalanan, ituring niyo sa amin ang tama, ang tamang daan. At tulungan niyo po kami na yun pong aming tatahakin, ang iyong mga aral ang aming pong gagawin. Bagabagin niyo po kami, O Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mga salita at tumibay kami sa amin pong mga pananampalataya. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na ho kayo. Salamat po. Pergamos, the compromising church. Ito po ang ikatlong iglesia sa ating pong pag-aaral. Yung una ay Ephesus, na tinawag nating the Orthodox Church. Pagdating sa doctrine sound, yun lang, walang pag-ibig. Iniwan nila ang kanilang first love. Samantalang, si Smyrna naman ang ikalawang church. Persecuted church, pero nagpe-persevere. Ang ikatlo, Pergamos, compromising church. Now, itong mensahe ay address again sa angel ng iglesia, na walang iba kundi yung pastor, the church in Pergamos, Pergamum, pwede rin Pergamum. So, makikita natin mga kapatid, sa 7 churches na ito po mga mensahe na pinapadala ng Panginoon sa pamagitan din naman ni Apostle John, naka-address sa church. Naka-address sa pastor. Sa pastor, di ba?
Sabi rito ay unto the church or unto the angel or messenger of the church in Pergamos. So pastor po yun. Siya ang tatanggap ng mensahe. Kaya sa pastor po binibigay ang mensahe. Siya po yung tumatanggap ng mensahe. Dapat ipaabot niya bilang pastor yung mensahe sa iglesia. Yan ang trabaho ng pastor. Kaya yan ang kanyang ministeryo. Ipangaral ang mensahe para malaman ng mga kaanib ng iglesia. Kaya dapat talaga yung pastor bilang receiver ng mensahe ng Diyos, dapat tama kanyang puso, nasa espiritu, at maayos yung kanyang spiritual na kalalagayan, maayos yung kanyang pamumuhay. Otherwise, hindi magpapahayag ang Panginoon sa kanya. Hindi magpapadala ang Panginoon ng mensahe. Kung mag-aaral man yung pastor ng salita ng Diyos, hindi niya maintindihan. Baka mali pa ang magiging pagkaintindi niya. At mali pang may tuturo. Kasi wala sa tama yung pastor eh. Kaya yan, ang kahalagahan talaga na dapat ang pastor ay nakatono, spiritually attuned with God. Ang bigat, ang responsibilidad. Ngayon naman, tingnan po natin yung church, and then tingnan natin yung city. Now, as to its origin, ay hindi natin alam, hindi tayo nakatitiyak. Probably, si Pablo po ang nag-start ng church sa Pergamos. Maaring siya ang nagtanim during his 2 years nung siya ay nasa Ephesus. Kasi magkalapit lang po yan. Yung 7 churches niya, magkakatabi lang po yan sa Asia Minor, which is ngayon ay modern Turkey. Siguro yan ay nangyari sa Acts chapter 19 hanggang chapter 20 at sa Romans chapter 15 verse 19. Ganon din sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Now sa Acts 16 naman verse 7, sinabi sa atin doon na si Paul at saka si Silas ay bumisita po sa Mysia. Mababasa niyo yan sa Acts chapter 16, 17. Na ang Mysia po ay capital ng Pergamos. Malamang yan ang pinagmulan ng iglesia. Now let's talk about Pergamos. It's a city. Ang Pergamos po was the seat of the Roman government in the province of Asia Minor, which is now modern Turkey, during the time of the Apostle John. Politically, yan po ang sentro ng Roman government sa probinsya ng Asia Minor. Now, religiously, yan po ang headquarters ng paganong pagsamba at yan po ang tahanan ng mga paganong gawain. Well, alam niyo naman ang Roman Empire. It's a pagan country with many pagan gods. Kaya meron silang Roman gods and goddesses. Yan. Marami silang mga kinikilalang Diyos, sinasambang Diyos. Either real or imaginative. Yon, mga paniniwala po nila. At dyan sa lugar na yan, sa Pergamos, dyan po makikita yung Aesculapius. Aesculapius na Diyos-Diyosan, Jupiter, Bacchus, si Minerva, Apollos o Apollonius, at saka si Venus. Yan. Diyan nakapwesto po yung mga pagan gods and goddesses na yan. At ito pong pagsamba ng mga mamamayan doon sa mga gods and goddesses nila ay may kahalo pa ho yung gross immoralities. Sexual intercourse. Parte yan ng kanilang pagsamba. At para sa kanila, sagrado yun. So, yan po ang background. Yan po yung tinatawag na fornication. Yan. Sexual intercourse ng lalaki at babae na hindi naman mag-asawa. So, part po yan ng kanilang pagan worship. Matindi yung mga orgies na ginagawa nila doon, whether in public or private, bilang part ng kanilang pagsamba sa kanilang gods and goddesses. Ganyan yan katindi. Okay? Now, it was the first city
itong kauna-unang city na nag-establish ng pagsamba sa Roman Emperor. Yan. Di ba ang mga emperor noon, mga Caesars, ay they demand worship? Emperor worship ang tawag po dyan. So ito yung kauna-unang lungsod na nag-establish ng worship of the Roman Emperor. So now since na ang Pergamos ay sentro ng pagan worship at Roman Emperor worship, tingnan nyo naging kalagayan ng mga Kristiyano, tagilid, mahirap. Ang mga Kristiyano ay naharap sa matinding persecution dahil sa pagtanggi nilang lumahok. Well, siyempre, of course, hindi sila sasali dyan. Hindi sila sasama dyan, kahit paiutos ng gobyerno yan. Kaya yun, nagkaroon ng persecution. Bitter persecution. Sa kabila nitong external pressure at martyrdom ng isa sa mga kasamahan nila na binanggit ang pangalan. Ang pangalan niya ay Antipas. Ang iglesia po ay pinuri ng Panginoong Hesus. Bakit po? Dahil po sa pananatili nila sa kanilang pananampalataya. Pero, sa kabila ng yan, ay pinuna pa rin sila ng Panginoon. Dahil po sa internal compromise. Internal compromise sa teachings ni Balaam at ng Nicolaitans. Yung pong paghahalo o blending ng pagiging matatag nila o matibay sa pananampalataya laban sa panlabas na mga banta at internal corruptions, yan po ang naging dahilan kung bakit ang iglesyang ito ay naging compromiser. Yan. Pinagsama. Oo nga, matatag sila sa pananampalataya. Kaso may tinanggap silang mga aral na inalo nila sa kanilang pananampalataya. Kaya sila naging mga compromiser. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag natin tong compromising church. So ngayon, tungayin po natin ang nilalaman ng mensahe. Andiyan pa rin, siyempre, yung pagpapakilala sa mensahero na walang iba kundi si Jesus Christ. The introduction of Christ. And then makikita din natin dyan the commendation of Christ. And then pangatlo, the rebuke of Christ. And then the command na dapat nilang gawin bilang iglesia. Nang sa ganun, hindi sila parusahan ng Panginoon. So tingnan natin yung pagpapakilala kay Jesus Christ. Again, lagi ko sinasabi, bago sabihin yung mensahe, yung laman ng mensahe, pinakikilala muna si Jesus Christ dahil malaki ang kinalaman niyan sa mensahe na ipinapadala. Now dito po, si Kristo ay ipinakilala in verse 12. This thing saith he who hath the sharp sword with two edges. Ito po, nabanggit na yan in chapter 1, verse 16, nung dinescribe si Jesus Christ bilang messenger. At yan ang nakita ni Apostle John sa kanyang vision. Look at in chapter 1, verse 16. And he, referring to Christ, had in his right hand 7 stars. Yan po yung mga pastor, 7 ng mga iglesia, 7 stars. And out of his mouth, ayan, went a sharp two-edged sword. And his countenance was as the sun shineth in its strength. So, itong iglesia ng Pergamo ay puno po ng mga taong may corrupt minds na ginawa ang lahat ng kanilang mga kakaya para sirain ang pananampalataya at mga kaugalian o practices ng iglesia. At si Jesus Christ po ay determinadong labanan at hatulan sila sa pamamagitan ng sword, espada, tabak. Ginamit ang titulong may matalas na espada na may 2 talim. So ano ibig sabihin yan? Dalawa ang maaaring maging kahulugan ng description na yan. Una, tumutukoy po ito sa salita ng Diyos. The Word of God is a sword. At yan ay mababasa natin in Ephesians chapter 6 verse 17 kung saan tinukoy po dun ang Espiritu ng Diyos. Yung sword of the Spirit. Ephesians chapter 6 please. Turn your Bibles to Ephesians chapter 6 verse 17.
Ganito po ang sabi, 6:17 ng Ephesians, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. And what is the sword of the Spirit? Which is the Word of God. Maliwanag, salita ng Diyos. Also in Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. For the Word of God is quick or alive and powerful than any two-edged sword. Hebrews 4:12. Kaya yung tabak, larawan niya ng salita ng Diyos. Ito'y sandata na parehong ginagamit pang-opensa at depensa. At yan ay nasa kamay ng Diyos. Hawak po yan ng Diyos. At yan po ay may kakayahang pumaslang ng kasalanan at ng mga makasalanan. That is the sword of the Spirit, the sword of God. The Word of God is a sword. Pangalawa, it is a sharp sword. Hindi yan mapurol, matalas po yan, sobrang talas po yan eh. Kaya pag yan ay nag-strike, ay sigurado patay. O kaya ay sigurado hiwa. Sigurado putol. So ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos bilang tabak ay bumanat, umatake, wala hong pusong napakatigas ang hindi niya ho kayang putulin o hiwain. Katulad po ng nangyari dun sa 3,000 na nakinig sa pangangaral po ni Apostol Pedro during the time of Pentecost in Acts chapter 2 in verse 37, nung narinig nila ang mensahe, ang salita, ang tabak ng salita ng Diyos, ano ho nangyari? They were pricked to the heart. Basahin po natin yung Acts 2:37 para makita niyo po mga kapatid. Acts 2:37. Ganito po pagkakasabi ko ano nangyari sa kanilang mga puso. Acts 2:37, sabi po rito, now when they heard this, they were pricked in their heart. Sa Tagalog, ano sabi? Sila'y nangasaktan. Alam nyo, sa tuwing ipangangaral ang salita ng Diyos, dapat makaranas tayo ng ganyan, mga saktan ang ating mga puso. Kasi walang kwenta pag hindi. Ibig sabihin, hindi tumalab. Walang epekto. Nakinig nga, hindi naman nangasaktan ang puso, hindi naman tumalab sa puso, uuwing empty-handed. Dapat talaga susugat sa puso. Para sabihin ang salita ng Diyos tumalab sa iyo. Ganyan dapat. Sa tuwing tayo po haharap, sa tuwing tayo mag-approach sa salita ng Diyos, it must prick our hearts. It must expose yung atin pong mga natatagong lihim ng kasalanan. Dapat tayong balatan. Kung pwede nga dapat tayo tadtarin Pag sobra ng tigas, tadtarin na. Baliin na, putulin na, tagpasin na ang yabang. Tagpasin ang kasalanan. Upang manatili ang kabanalan. Ganyan dapat ang maging epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Itong salita ng Diyos na siyang tabak, kaya po nitong hatiin. Sabi sa Hebrews 4:12, kaya nitong hatiin ang kaluluwa at ang espiritu. Dividing, by the dividing asunder of soul and spirit. Teka, napaghihiwalay ba kaluluwa at espiritu? Ano ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin pinaghihiwalay, naipaghihiwalay. Ang ibig lang sabihin nun mga kapatid, naabot nito yung salita ng Diyos. Naabot nito yung kalalilaliman at nakatago o nagtatagong mga bagay ng mga tao. Ibig sabihin, nadidiscern ng salita ng Diyos. Kahit na yung pinakalihim, pinakatatago mong bagay dyan sa iyong puso. Abot po yan ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, buhay talaga.
buhay. Nasisiyasat niya lahat ng mga bagay na nakatago, lahat ng mga lihim, at kanyang natutuklasan at inihahayag. Yan. At ang pandaman na ito ay pinatutunayan ng mga sumusunod at madaling kumilala ng mga pag-iisip, isip at mga layunin ng puso. Punta natin ngayon, Hebrews chapter 4 verse 12. Para maintindihan nyo yung aking sinasabi. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick, meaning living, buhay. Kaya hindi po ito dead letter. Iba, kaya ang Bible, iba ito sa ibang mga libro. Ha? Ito lang po ang libro na buhay. At ito lamang po ang libro na nakapagpapabago ng buhay ng tao. Amen. Buhay. Ang Bible po is the written word. Si Christ ang the living word. Siya po yung the word. John 1:1, in the beginning was the word. And the word was with God, and the word was God. Verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. Sino yun? Jesus Christ. At ang berbo ay nagkatawang tao. Si Kristo ang berbo, siya yung buhay na salita. Ang Biblia, ito po yung written word. Kaya si Kristo din po yan. Nasabi po dito, for the word of God is living, or alive and powerful and sharper than any two-edged sword. Ano effect? Piercing, even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Ang salita ng Diyos ay naabot niya ang pinakalihim at nakatagong mga bagay ng mga tao, at ang pandama na ito ay pinatutunayan ng mga sumusunod at madaling kumilala. Yan. Discerner of the thoughts and intents of the heart. Ibig sabihin, alam po ni Jesus Christ kung anong nasa tao. Si Jesus Christ po ang tagasuri ng mga puso. Sinisiyasat niya yan. At siya rin po ang tagasubok ng mga puso ng mga anak ng tao. At ito po ay magiging mas malinaw sa huling araw kapag ihahayag na niya ang mga balak ng puso, ang mga nasa loob ng puso, at maingat na susuriin at sisiyasatin at huhukom ng wasto sa mga ito. Kaya nga pagdating sa judgment day, mga kapatid, ito rin po ang mag-judge sa atin. The Bible. Di tayo makakatakas dito. Ito rin hong gagamitin eh. Ito yung nakita sa isa sa mga aklat ni John noong Great White Throne Judgment na. Kasi may mga aklat na binuksan eh. May mga aklat. Tapos may isa pang aklat, yung Book of Life of the Lamb. So yung mga aklat na yon, I do believe Bible po yun. Kasi ang Bible ay aklat ng mga aklat. Yun nga ibig sabihin ng Biblos o Biblion. Aklat ng mga aklat. Ang Bible po naglalaman ng 66 books. Kaya dito rin tayo hatulan ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Kung ito ba'y ating in-apply, sinunod. So ngayon, naintindihan niyo bakit mahalaga mag-aaral ng Biblia. Paano mo malalaman kung ano dapat mong gawin? Kaya kung hindi mo babasa, hindi mo alamin from the Bible. Kaya pagka nalaman mo na, gawin mo na. Sundin mo na. Dahil kung hindi, lagot ka. Yan. So nakita natin, ang Word of God is a sword at matalas. Hindi mapurol na sword. At pangatlo, it is a sword with two edges. Ano yun? Magkabila ang talim. Kasi merong, tulad ng bolo, yung bolo, isa lang talim nun eh. Diba? Pang ganun lang yun eh. Pantadtad ng sibuyas, panghiwa ng kamatis,
Ito, dalawa. Ang edges niya, isa rito, isa rito. 2 edges. Kaya pag in-strike ng paganon, pagpas. In-strike ng paganon, pagpas. Isabihin, walang kawala. No one can escape from the eye of God's Word. No one. Christ has a sharp two-edged sword. Ito ay pumipihit at pumuputol sa lahat ng direksyon. Mayroon pong talim para gumawa ng sugat. Mayroon pong talim para buksan ang isang namamagang sugat para ito'y pagalingin. Wala akong makakatakas sa talim ng tabak na ito. Kung ikaw ay lumiko sa kanang kamay, ay tatagpasin ka rin doon, abot ka rin doon. Lumiko ka naman sa kaliwang kamay, abot ka rin diyan. Ganyan ho katalas ho yan, mga kapatid. Ibig lang sabihin, wala ho makakatakas, wala ho makakatago sa scrutiny ng salita ng Diyos. Mauhulog at mauhulog ang sino man sa talim ng tabak sa panig na yon. Sapagat ito po ay pumipihit sa lahat po ng direksyon. Kaya wala kami itatago sa Diyos. Wala. Nadi-discern, no? Sabi diyan, no? Discerning. Di ba sa Hebrews 4:12? Discerning the thoughts and intents of the heart. He knows it. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagdating na sa iglesyang ito, I know thy works. Wala kayo may itatago sa akin. Lantad kayo sa akin. Walang lihim na may tatago sa Diyos. Wala. Ganyan ho katindi salita ng Diyos. At hindi lang ho yan, ang espadang ito ay nagpapahayag ng authority ng salita ng Diyos. Kaya nga ito po ay word of sword o word sword. Word sword. Ito po ang otoridad natin sa lahat ng ating paniniwala at pamumuhay. Dito dapat nakabase. Importante po na ang ating mga paniniwala ay nakabatay sa salita ng Diyos. At yan po ay lagi nating tinuturo, lagi natin yung sinasabi. Ano man ang ating paniniwala, nakabatay sa salita ng Diyos. Kung wala ho sa salita ng Diyos, huwag dapat paniwalaan. Sabi nga ng isang Baptist preacher, si H. Boyce Taylor, if it is in the Bible, it is Baptist doctrine. If it is not in the Bible, it is not Baptist doctrine. Any doctrine that is not in the Bible, that is not Baptist doctrine. Baptist doctrine must be in the Bible. Yan po ang ating sibulet. Yan po ang ating motto. It must be in the Bible. Kaya kung may magtatanong sa atin dito kung anong ating paniniwala at kung ating bang paniniwala ay nasa Biblia, malugod po nating ipakikita po yan na nasa Biblia. Kasi pag wala sa Biblia, hindi natin paniniwalaan yan. Hindi tayo interesado sa mga spekulasyon, hindi tayo interesado sa mga opinyon ng mga tao o haka-haka, conjecture. Ang gusto natin ay ang maliwanag at malinaw na katuruan ng salita ng Diyos. Sapagat ito ang ating otoridad. Ito rin pong otoridad ng Diyos. At dito rin po tayo niya hahatulan ayon sa kanyang mga salita. Pangalawa, yung espada na may dalawang talim, tumutukoy sa salita ng Diyos. Ikalawa, ito rin po ay tumutukoy sa tabak ng paghukom. It is the sword of judgment. In Revelation chapter 19 verse 15, tingnan nyo po pagdating ng Panginoong Sos, yung second coming niya, Revelation, hahatulan niya ang sanlibutan. Paano niya hatulan? Sa pamagitan ng kanyang tabak. Anong tabak? Tabak ng kanyang salita. Lahat ng mga hindi naniwala sa kanya, lahat ng kumalaban sa kanya, lahat ng mga nagrebelde, lahat ng mga hindi nagpasakop at sumunod sa kanya, hahatulan niya ng kanyang tabak, ang tabak ng salita. Revelation chapter 19, tingnan niyo po doon sa talatang 15, ganito po ang sabi. Revelation 19:15,
And out of his mouth goeth a sharp sword, and with it he should smite the nations. That's judgment. Judgment. And he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Now, sino po ang tinutukoy dito? Yung nakasakay, yung nakaupo sa puting kabayo. In verse 11, tingnan natin. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he, sino yan? Jesus Christ yan. Tuloy natin. And that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judge and make war. 12. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name, look at this, is called the Word of God. There you are. Who is that? Jesus Christ. He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. 14. And the armies that were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Ito pong nabasa natin, yan po yung eksena na magaganap sa Battle of Armageddon. Kung kailan, hatulan ng Panginoon ng sanlibutan. Lahat ng mga bansa na hindi kumilala sa Kanya. Bababa siya mula sa langit, kasama ang Kanyang armies, nakasakay siya sa puting kabayo. Yan, dala-dala yung tabak. Judgment Day na. Kaya walang makakataka sa Judgment Day ng Diyos. So there you have it, mga kapatid. So anong nakita natin sa pagpapakilala? Medyo mahaba-haba, no? Tsaka kapansin-pansin, one description lang. Pinakilala si Jesus Christ bilang mayroong tabak na 2 talim. Yun lang, isa lang. Hindi katulad sa Ephesus, 2, sa Smyrna, ganun din, di ba? 2. Dito, isa lang Gaano ka-importante ito? Kasi gusto ko maintindihan, mga kapatid Ang ine-emphasize dito, yung salita ng Diyos. Dahil ang issue rito, compromise. Mag-iingat tayo na wag nating i-compromise ang salita ng Diyos. Yan ang issue dyan. Alam niyo, ang salita ng Diyos, gentle yan. Gentle. Kasi pag may mga problema tayo, saan tayo nakakahanap ng kaaliwan? Sino umaaliw sa atin? Bukod sa banal na Espiritu. Di ba salita ng Diyos? Nakakahanap tayo ng comfort sa salita ng Diyos. Pag tayo'y down, kailangan natin ng encouragement. Anong nakapagbibigay sa atin ng encouragement? Di ba salita ng Diyos din? Pagka ikaw ay feeling mo wala ka ng pag-asa, para ka ng sinakluban ng langit at lupa, parang feeling mo katapusan na ng lahat. Pero sino nagbibigay pa rin ng pag-asa, ng liwanag, ng silver lining? Di ba salita ng Diyos? Nandito yung ating kalakasan, kaaliwan, pag-asa. Nandito salita ng Diyos Pag tayo ay sumusunod. Pero sa oras na hindi tayo susunod, yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaaliwan ay magiging tabak para hatulang ka. Sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay magiging kaaway nila. Magiging mabagsik. Hahatol siya. Yan ang purpose. Kaya sa isang iglesia, napaka-importante ng Word of God. See? Kaya yan ang palagi natin pinaalagahan, yung salita ng Diyos bilang church. Nakakalungkot, marami sa mga simbahan ngayon, baliwala na salita ng Diyos Makikita mo lang, yung Biblia nasa pulpito, pero pa ilang talata lang binabasa, puro kwento na.
Wala namang kwenta. Puro mga anecdotal, stories. Ano yun, tinatawag nilang yung inspirational talk ba yun? Ano ba yun? Ano ba tawag doon? Gusto nyo mapakinggan ng mga tao sa halip na the pure word of God ay yung mga inspirational talk. May iba pang tawag. Alimutan ko na eh. Yun, yung mga motivational speaker. Na ang mga tinuturo, base lang sa mga nabasa, sa ibang libro, sa mga kwento. Puro kwento eh. Konti lang talaga ang word of God. Kukot lang ng pakonti-konti. Hindi yung ganun mga kapatid eh. Dapat magkaroon tayo ng tunay na interes sa salita. Pure word of God. Kaya nga kailangan natin ngayon ay doctrinal Christianity, doctrinal instruction. Ang doctrinal Christianity, yan po ang lilika ng practical Christianity. Kung walang doctrinal instruction, wala hong practical application. Pag wala hong doctrinal teaching, hindi ho tatama ang atin pong mga conduct. Sapagkat hindi mo pwedeng paghiwalayin ang conduct at doctrine o ang doctrine at conduct. Meaning to say, pag tama ang doctrine mo, tatama conduct mo. Pero pag mali ang paniniwala mo, mali ang belief mo, mali ang teaching, mali ang doctrine, mamamali ka rin sa iyong pamumuhay. Yan ang nangyayari sa mga simbahan ngayon na tumatanggap ng mga LGBTQ, ng mga gay marriages, sumasang-ayon sa abortion, sumasang-ayon sa divorce, pero mga nagba-Bible yon. Kita nyo? Display na lang sa kanila, Bible. Hindi naman talaga Biblia pinaniwalaan eh. Philosophy ng mga tao. Palamuti na lang sa kanila ang salita ng Diyos. So dito pinakikita ko sa inyo kahalagaan ng salita ng Diyos. Sapagkat seryoso po si Jesus Christ. I know thy works. Inoobserbahan ko kayo, minamanman ko kayo, o minamanan ko kayo, tinitingnan ko kung kayo tapat, loyal sa akin salita. So yan po ang ginagawa natin sa iglesia rito. At huwag tayo lalayo dyan mga kapatid. Kaya panalangin nyo ako palagi bilang pastor nyo kasi ako yung nagbibigay sa inyo ng mensahe, ako nagtuturo sa inyo eh. Pag-pray nyo, huwag akong lumayo sa tunay na mensahe ng Diyos. At yan naman lagi pinagpipray ko. Huwag akong magkamali sa pagkaunawa. Ang maituro ko talaga sa inyo, pure word of God. Hindi yung opinion ko lang. Palagay ko lang. Ay, huwag ganun. Pagka ganun na, naririnig nyo, palitan nyo na ako. Hanap kayo ng tunay na pastor na totoong lingkod ng Diyos na magtuturo sa inyo ng pure word of God. That He will feed Christ's hungry sheep with the pure words of God. Feed my lamb. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Peter. Ang pastor nag-feed ng knowledge and understanding from the Word of God. So, ang tinuturo ko sa inyo mga kapatid, hindi ko sariling opinion. Ngayon, kung opinion ko, sabihin ko sa inyo, ito ang aking palagay, ito ang aking opinion. Magiging transparent ako sa inyo, magiging honest. Pero karamihan ay talagang pure word of God. Kasi mga kapatid, tanging ang Biblia lamang po ang makakapag-solve at makakapag-settle ng mga problema sa iglesia. Agree? Niwala ba kayo na ang Biblia lang makakapag-solve at makakapag-settle ng mga personal niyong mga problema? Saan pa kayo hahanap? Saan pa kayo lalapit? Diba? Dito, sa Word of God. Ngayon, kung medical, problema nyo, something medical o psychological, kaya kay ma'am. Doktor. Pero pag mga personal, mga spiritual, walang tatalo sa salita ng Diyos. Andito na yung kompleto na yan. See? Wala makakapag-solve. Kung ang iglesia lamang nito, no, ay ginamit nila yung tabak ng espiritu na dapat nilang
gawin. Eh hindi sana sila binantaan ng Diyos ng tabak ng kanyang salita. Nakita ho ninyo? Ganyan po tayo mga kapatid, bilang church. Kung tayo po'y susunod sa dalisay na salita ng Diyos, hindi tayo pagbabantaan ng Panginoon ng tabak ng kanyang salita. Pero pag tayo po bilang church, hindi na ho sumusunod, lago tayo. Tatagain tayo ng Panginoon. Kaya kita nyo, seryoso po yan mga kapatid. Nakita na natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa pagdidil niya ng kanyang mga iglesia. Kaya seryoso hindi ho natin. Huwag tayong magloloko, huwag tayo ditong kala natin biro-biro lang po ito. Sa mga pag-aaral natin, makikita natin, seryoso po Panginoon. Iniisa-isa niya mga simbahan niya. Iniimbestigahan niya, sinusuri niya, binabantayan niya. Seryoso po. Kaya kung seryoso din tayo, gawin natin kung anong tama ho. Kaya kita nyo, importante po yan one description lang, pero malaman, Word of God. Dumako na tayo sa ikalawa. The commendation of Christ. Balik tayo, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Dito na tayo sa talatang 13. Sabi ng Panginoon, I know thy works and where thou dwellest. So, alam ng Panginoon yung setting, tsaka environment ng church. Alam ng Panginoon yan. Hindi yan lingid sa kanyang kalaman. And He cares. He cares. He's concerned as the Lord of the church. Na itong iglesang ito kasi ay surrounded, napapalibutan sila ng gross immorality, ng intellectual paganism, ng false science, ng religious fanaticism, ng idolatry, and hostile governmental powers. Biro mo ba naman dumalagay yung church na yon? Pagan place, pagan city, nandun yung Roman Empire, the seat of Roman Empire, which is a pagan empire. Yeah. Kaya nga, ang kasunod, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Nandoon yung luklukan. By the way, yung seat, properly translated, throne. Nandoon ang trono ni Satanas. What? Dito kaya nandito yung trono ni Satanas. Ayun. Malapit-lapit lang dito. Ilang metro lang. Kita nyo yung sitwasyon nila, no? Sinabi ng Panginoon kanilang kalagayan Now, ano itong seat of Satan? Pag-usapan natin yan. Ano itong Satan's throne? Nung iba, sabi nila, nandun daw yung altar ni Zeus. Yan. Which had the appearance of a throne. Zeus nakaupo, no? Sa trono niya. Yan. Dambuhalang monumento o statue ni Zeus. Ang iba naman, ang sabi nila, yung seat of Satan, yun yung pagsamba sa mga Roman Caesars. Yeah. Emperor worship. Nagdidemand yung mga emperor. Sambahin sila. Kasi mga Diyos daw sila. Yung iba naman, sabi nila, nandun daw yung famous library na naroon yung mga heathen, pagan literature. Diyan sa Pergamos. So, it may have included all of this. Kasama na dyan yung gross immorality ng city, which is fornication. Free sexual intercourse. Part yan ng kanilang pagan worship. Can you just imagine? I cannot imagine. Siguro pagka time na ng kanilang worship, yung mga lalaki at babae,
makikita mo sa plaza, sa harap siguro ng kanilang Diyos na si Zeus o kaya kung sino man yung kanilang Diyos-Diyosan doon nila isinasagawa yung kanilang gross immorality in public. At para sa kanila, banal yun. You see that? Lagana po yan. Kaya pala doon sa 1 Corinthians, kasama yan sa pinagbawal ni Paul. Kaya pala meron silang message na flee fornication. Kasi mga Gentiles nahirati sila dyan. Yung mga Gentiles na convert sa Christianity. Siguro yung iba doon, hindi pa nila maiwan-iwan yun. Ginagawa nila yun. Nakakala nila, safe yun. Okay lang yun. Godly pa rin sila. Ako po, delikado. So yan po mga kapatid. Now, in our present time, at i-connect po natin yan sa Trail of Blood mga kapatid. Ito pong seat of throne, o seat of Satan, Satan's throne, yan po ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Sasabihin ko ito categorically mga kapatid. Satan's throne is the Roman Catholic Church. Yan. The Roman Catholic Church in the Bible is the mother of harlots. The mother of abomination. Basahin natin yun, Revelation chapter 17. In Revelation chapter 17 verse 1. At yan ay nag-rise na, nag-grow na ang kanyang prominence. Ayan, ng mga 5th century. 5th century. Yan na na-establish yan yung kauna-unang naging Pope, si Leo II, Pope very officially established. Diyan din sa siglong yan, yung doctrine of Mariolatry, yung pagsamba kay Mary, naging doctrine na. Yung infant baptism established by law. 5th century. Yeah. Tapos sumunod na yung indulgences, purgatory, yung pagsamba sa mga saint in image worship noong 787 AD. Yan na. Infant communion noong 1000 AD. So on and so forth. Transubstantiation, galing yan sa Katolik. Celibacy. Yan po. Mga wala sa Biblia. Inimbento nila. Now, sabi rito, Revelation chapter 17 verse 1, and there came one of the 7 angels who had the 7 bowls, and talked with me, saying unto me, come here, I will show unto thee the judgment of the great whore, harlot, aliparot, that sitteth upon many waters. Ano yung many waters? People. Mga tao po yan. In verse 15, and he said unto me, the waters which thou sawest, where the harlot sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. So, ibig sabihin, nirurule niya ito. Nakaupo siya dyan Itong mother of harlot. Hawak niya, control niya yan. Different nations, tongues, peoples, all over the world. Let's continue, verse 2. With whom the kings of the earth, mga presidente, mga leader ng mga bansa, have committed fornication. Fornication. Hindi man ito sexual intercourse, pwede itong spiritual intercourse. Pakikipagsabwatan na tinatanggap ang turo at aral ng Katolisismo. Yan. Mamaya makikita po natin yan. Yung doctrine ng Balaamism. At saka yung Nicolaitanism na nakita ng Panginoon doon sa Pergamos. May doktrina kayo dyan. Yun ang laban ng Panginoon. Mamaya titingnan po natin yan. So, establish muna natin po ito. Look at in verse 2 again, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth, the whole world, have been made drunk with the wine of her fornication. Ayan, mga haliparot. Nakipagpatotot na.
sa ina ng mga patotot. Alright. 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman, sit upon a scarlet-colored beast, that is the Antichrist. Magiging partner sila, magko-collaborate sila, itong Roman Catholic Church, Universal Church, at itong Antichrist. Full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Verse 4, and the woman was arrayed in purple and scarlet and color. What is the official color ng Roman Catholic Church? There you are! You see? Bakit ganun ang kulay nila? Ayan! Purple and scarlet color. Tama? Yan ang official color nila eh. And notice, and bedecked, nagagayakan with gold, and precious stones, and pearls. Pag tiningnan mo yung Vatican, hindi pa naman ako nakakapunta doon. Pero nakikita ko lang sa picture. Ayan, nagagayakan ng mga ginto, yung kanilang mga altar. At mga mamahaling bato. Maski nga yung mitre nung yung Papa eh. Kapa niya. Yan yun. Siyang siya. Description. Having a golden cup in her hand. Ano yun? Full of abominations and filthiness of her fornication. Verse 5. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. It was, or it is the Roman Catholic Church who abominated this world, this earth, ng kanyang mga karumal-dumal na mga turo, yan, at mga practices niya. Binarubal niya ang mundong ito. Dinumihan niya. At kung anong mga turo ang inintroduce niya rito sa mundong ito, kaya maraming mga taong naligaw at napahamak. Lalong-lalo na idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung pag-venerate ng mga saints, mga image worship, nasa Bible ba yan? Number 1 nga yung kinamumuya ng Diyos, kinasusuklaman ng Diyos yan. Ano nangyari? Pinalaganap ng Roman Catholics. Yung gods and goddesses ng Roman Empire. Yun nyo kaya Roman eh. Di ba kayo nagtataka? Pilipino ka, tatawag ka Romano? Paano nangyari yun? Ano ka? Ako'y Romano Katolika. Ha? Kailan ka naging Romano? You see? Pilipino ka. Kasi nga niyakap mo reliyon ng Romano. Alam niyo ba dual ang citizenship ng mga Katoliko? Una, kung saan bansa siya nakatira. Alam ba, Pilipino ka, nakatira. Hindi Filipino citizen ka. Pero pag Katoliko ka, citizen ka ng Vatican. Research yan. Mamamayan ka ng Vatican. Magtataka kayo, bakit ang Vatican, bansa? Kasama sa UN yun. Oh. Ang lit-lit na lugar, bansa. Kasi lahat ng Katoliko, mamamayan niya. Saan dinadala ang pera ng mga simbahan ng Katoliko sa buong mundo? Sa Vatican. At hindi mapapansin kung ano yung mga bansa na dominante ng mga Katoliko, karamihan sa mga bansang yan, mahihirap na bansa. Yan ang nagko-control. Yan ang itong babaeng ito na tinawag ng Diyos na ina ng mga patotot. Binarubal niya ang mundo, dinumihan niya ng kanyang mga idolatries which are abomination to the Lord, which He hates. Yan. Tuloy, hindi lang yan mga kapatid. Naging number 1 persecutor siya ng mga tunay na Kristiyano. Look at in verse 6. And I saw the woman drunk with the blood of the saints, with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great wonder. Pag-aralan nyo history
nung nabuo na ang Roman Catholic Church, pinagpapatay nila ang mga tunay na Kristiyano. At sila na ang naging Kristiyano. Baliktad na. Kung sino yung mga pagano, sila yung kinilalang Kristiyano. At itong mga tunay na Kristiyano, sila kinilalang mga false. Baliktad na history. Pag may time, basa-basa kayo ng history. From 5th century hanggang early 17th century, yung tinatawag na Dark Ages. Ilang Anabaptist ang pinagpapatay ho dyan? 50 million for 1,200 years. Lalo na yung time ng Inquisition. Saan na ba yun? Inquisition. Ayun, ito, tumindi. 1231 AD. Matindi, pinagagawa sa mga Kristiyano. At hindi lang Roman Catholic, pati yung Protestante na galing sa Katoliko. Ang Protestante po, galing sa Katoliko yan. Tayo po, hindi tayo Protestante ha. Hindi tayo galing sa Katoliko. Galing tayo sa Church ng Panginoon. Amen. Hindi tayo lumabas sa Katoliko. Kaya yung mga Protestante na lumabas sa Katoliko at naging state religion din sila, tulad dun sa Scotland, Presbyterian ang naging state religion kasi nagkaroon ng Church and State Union. Siyempre nga naman, pagka yung simbahan, ang kinikilala ng Estado na opisyo ng simbahan, hindi makapangyarihan yan. At lahat naman hindi naniniwala sa katuruan ng simbahan, sige. Yung mga tunay na simbahan ng Panginoon, hindi naniniwala sa mga turo nila kasi nga, labag sa Biblia, labag sa salita ng Diyos. Kaya ina-emphasize natin dito ay salita ng Diyos. Huwag tayo lalayo dyan. Kaya hindi sila sumama dyan. Kaya nung hindi sila sumama, ayaw, pinagpapatay. Pinersecute sila. Ganyang kalulupit po yan. Kaya hawak-hawak niya yung kopa. Itong babaeng ito, ng dugo ng mga martir, ng mga banal, ng mga mananampalataya ng Panginoon Kristo. Ngayon, bumalik tayo sa Pergamos. Isa sa sinampulan dyan ay si Antipas. Balik tayo, Revelation chapter 2. Yan. Dahil nandyan yung trono ni Satanas, taktaw. Malapit-lapit yung iglesia doon. Kung tayo kaya yan, lilipat tayo. Pastor, lipat tayo? Saan tayo? Saan tayo lilipat? Tingnan nyo, sampulan si Antipas. Verse 13, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's throne is, and thou holdest fast my name. Yan ang commendation ng Panginoon. Humawak pa rin sa pangalan ng Panginoon. Nag-remain steadfast. Yan dapat. And has not denied my faith. Yan ang totoong simbahan. Kahit patayan na. Di ba yung Smyrna? So itong simbahang ito, taglay nila yung karakteristik ng Smyrna. Taglay din nila yung karakteristik ng Ephesus. Orthodox. Di ba? Orthodox din sila tulad ng Ephesus. Pagdating sa doktrina, sound. Kasi hindi dininay ang faith. Now, sino to si Antipas? Maaring siyang pastor. Maaring siyang kauna-unang pastor at kauna-unahang naging martir. Kasi he did not deny the faith. Naalala niyo si Polycarp? Na hindi rin niya dininay ang faith. Yung bishop ng Smyrna. Wala, Sunday lang, di ba? Tinalakay natin yan. Pinadi-deny sa kanya eh. Deny mo, hindi ka namin susunugin. Sabi niya, 86 years akong naglingkod sa aking Panginoong Yesus. Wala akong nakitang ginawang masama. Wala siyang ginawang masama sa akin. Bakit ko siya tatalikuran? Napakabuti niya sa akin. Sunugin na lang ninyo ko. Yan, may karakteristik din sila, no? Na persecuted and persevering tulad ng Smyrna. Kaya lang, compromiser. Mamaya, titingnan po natin yan. And thou holdest fast my name and hast not denied my faith. So they upheld the name of Christ
Itong early Christians believe in the name of Christ, they prayed in the name of Christ, and they preached the name of Christ faithfully. Faithfully. Without fear. Without fear. Kahit na minartir si Antipas. Kinumen sila ng Panginoon. Kaya lang, sabi ng Panginoon, "But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication." Ayan. Ayan. Tandaan yung salitang fornication. Ugnay nyo yan dun sa ina ng mga patotot na mahilig mag-fornicate. So itong simbahang ito, nakipag-fornicate sa mother of harlots. You see? Okay na sana eh. Pero may nakita ang Panginoon na hindi niya palalagpasin. Kailangan i-deal niya ito eh. Kailangan i-reveal niya eh. Kailangan i-expose niya eh. Mali kasi. Hindi kayang tiisin ng Panginoon. Tayo kaya natin tiisin? Pag may fornication sa loob ng church, whether yan man ay literal fornication o spiritual fornication, to tolerate ng simbahan. So nakita natin mga kapatid, itong simbahang ito, kahit na sila'y nananahan kung saan naroon si Satanas, where Satan dwelleth, doon sa Ephesus, pagsamasamahin kasi natin, sa Ephesus, ang nakita pa lang ng Panginoon, synagogue of Satan. Dito trono na ni Satanas. Nakapwesto na. Nakaposisyon. Wala namang problema mga kapatid. It is not wrong for church na to be located near the headquarters of Satan. Kung doon nagtayo ang Panginoon Kaya lang, it's tough. Naalala ko tuloy nung kami lumipat doon sa ADB. As a church, doon po kami mismo nakahanap ng place of worship sa likod ng simbahan ng Katoliko. Doon sa ADB, sa Wawa. Naalala niyo yung mga dati natin? Naglagay kami ng karatula doon sa kinaumaga, wala na. Maraming karatula. May nagtanggal. Tingin ko si Brother Kervin yun, yung nagtanggal. Taga doon pala yun. May bakery pala sila doon. Baka siya daw yung nagtanggal ng karatula. Ngayon, kasamahan na natin. Binago ng Panginoon. Walang umatin-atin doon Wala kaming nawin doon. Nandun yung seat of Satan Matindi. Naka 1 year din kami doon. Mahirap mga kapatid. Pero ito kahanga-hanga, they did not deny the system of faith na itinuro sa kanila ng Panginoon, ng Bible. Kaya orthodox Tapos, nandun si Antipas, sabi, my faithful martyr. Sinunod niya yung utos sa Smyrna, be thou faithful unto death. Yun. Kita niyo? Tinularan ni Antipas na pastor ng Pergamos. At siya rin mismo sinunog to death in a brazen bull filled with fire. By the way, ang meaning ng Antipas ay against all odds. Against all odds. Yan tapat siya, kahit siya mamatay. Sige, patayin nyo na lang ako kaysa na may deny ko faith ko. Parang si Polycarp. Kaya lang, nirebuke sila ng Panginoon kasi may nakita ang Panginoon. Balaam.
The doctrine of Balaam. Ano ito mga kapatid? To make the long story short, basahin nyo lang Numbers chapter 25, 1 to 3 at saka Numbers 31, 16. May isang prophet sa panahon ng Israel at ni Moses ng pangalan ni Balaam. Pero false prophet siya. Itong si Balak, hari ng Moab. Ang Moab, kaaway ng Israel. Ngayon, nilapitan ni Balak, itong si Balaam, kasi prophet, na sumpain niya ang Israel. Sumpain ng Israel para matalo yung kalaban. Kaaway. Pinangakuan niya si Balaam ng great fortune. Kayamanan, pag nagawa niya. Posisyon, kapangyarihan, lahat bibigay ni Haring Balak. Sumpain lang niya ang Israel. Ito namang si Balaam, nagdadalawang isip pa. Pero sinabihan na siya ng Diyos, huwag mong susumpain ang aking bayan. Kung hindi, ikaw susumpain ko. Lagot ka sa akin. Walang nagawa si Balaam. Sa halip na sinumpa niya Israel, binless niya Israel. Nagalit tuloy si Balak. Sabi ko sa iyo, sumpain mo, ginawa mo, mas pinagpala mo pa. Walang yaka. Si Balaam ano siya, upahan bayarang propeta. Nagsuggest. Sabi niya, ganito gawin mo. Yung mga pinuno mo ng iyong bayan, yung mga magagandang babae, yan. Yung mga Moabite at saka Midianite women, gawin mong kasangkapan. Akitin itong mga kalalakihan ng Israel. Pag ginawa nila yan, magagalit ang Diyos. Susumpain sila. Oba! Ang ganda ng suggestion, ano? Lukulukon talaga ito si Balaam Yan. Ba't niya gagawin yon? Ba't yun ang sinuggest niya? Dahil dito. See? Yan. Bayarang propeta. At gusto niya, sa pamamagitan ng mga evil practices, compromise, fornication, yan, makukuha nila yung sumpa ng Panginoon laban sa kanila. Yun yung sinasabi nating compromise, mga kapatid. Ito po, yung Balaamism, the doctrine of Balaam is the idea that fellowship with the ungodly does not contaminate the Christian. It's okay. It's okay to compromise. It's okay to associate. Yung ilang miyembro ng church sa Pergamos, they took the doctrinal position of Balaam. At itinuro nila sa iglesia, sa mga kaanib ng iglesia, na pwede silang sumamba sa mga hidden temples, sa mga idols, and engage in gross immorality, and then they can still remain good members of the church. What? Can you imagine? Okay lang makipag-compromise. Basta nasa tama naman kayo, nasa doctrine kayo, andyan pa naman yung doctrine, andyan pa naman authority ninyo. Okay lang yan. Wala masama dyan. Pero mo, yun ang turo. Yung deeds ng Nicolaitan sa Ephesus, ngayon naging doctrine na. Tinuturo na. Which the Lord hates. Because these are all abominations. Karumal-dumal yan. Galing sa mother of harlots yan. Sige, dahil wala na tayo masyadong oras, mga kapatid, overtime na rin tayo. Apply na natin. Ano po makikita natin dito, mga kapatid? Itong Roman Catholic Church, diba? Siyang mother of all abominations Gaya na sabi ko sa inyo, ginawa niyang karumal-dumal ang buong mundo. At hindi lang politically, hindi lang yung mga kings, presidents, mga bansa, pati mga simbahan. Hinawaan niya ng kanyang mga karumal-dumal na gawain, practices, at katuruan. She corrupted the world with her harlotries. At marami sa mga simbahan ngayon,
makikita mo yung anino ng Katolisismo. Iisa-isay ko na, mga kapatid. Bagamat bibilisan ko lang, humawa kayo dyan sa inyong mga upuan, baka kayo ay tumimbuang. Umpisahan natin ang Pasko. Malapit na. 2 buwan na lang. 1 buwan na lang. Paulit-ulit na nating sinasabi yan, mga kapatid. Ang Pasko, hindi po yan Christian. Pagan yan eh. Pero marami sa mga pastor at mga simbahan, matigas ang ulo. Pinagpipilitan nila, walang masama. You see? Pag-aralin yung civica ng mga bata. Kasi nung ako nag-tutor sa mga anak ko, nung malilit pa sila, di may civica sila. No? Mga gawaing tradisyon ng Katoliko. Yan na. Pasko. Pang-Katoliko po yan. Hindi pang Kristiyano yan. Ang mga totoong Kristiyano, hindi talaga nag-celebrate yan, mga kapatid. Pagan yan eh. Maniniwala ka si Kristo ipinanganak December 25? Saan man naman nabasa sa Bible yun? So kung hindi totoo yun, di kasinungalingan. O bakit ka magse-celebrate? Sa aral na kasinungalingan. Pangalawa, nag-utos ba Panginoon? Celebrate natin birthday niya. Bakit December 25? Hindi ba natin pwedeng alalahanin yung kapanganakan niya ng April, May, June, July? At kantahin natin yung kanta ng kanyang kapanganakan? Bakit hindi pwede? Pwede ba natin kantahin Joy to the World ng May? Ng June, yung July, kantahin natin. Kita nyo, tingin sa atin mga tao dito, si Raulo. Ha? Kinakanta na Joy to the World. June pa lang. Corrupted na kasi. Harlotries. Hindi ka na patatagalin. Next, Halloween. Katatapos lang. Sa demonyo yan eh. Ay yung simbahan pinanggalingan ko, Bible Baptist eh, nagdiriwang ng Halloween eh. Punta kami doon sa loob ng chapel, nagtatakutan ho doon. May mga kwarto doon, ito, papasok ka. Ginawa nilang horror house. Yung simbahan, for fun. Kanya-kanyang gimmick eh. May gumawa ng ataul. Tapos may nag-costume ng Dracula sa loob ng simbahan. Kita mo yan. Bible Baptist. Para sa kanila, walang masama. Harmless. You see? Palibasa nga, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kami rin, kasama dun eh. Nakiisa rin kami doon. Hindi namin alam ang Word of God. Pakita nyo kung gaano kahalaga Word of God. Naitatama ka sa mali eh. At ipinakikita ko mali. At kung yung tama. See? All Saints Day. Pagkatoliko yan eh. Niwala kayo, yung mga mahal nyo sa buhay, bumabalik pa. Na pag hindi nyo dinala, baka multuhin kayo. Naku naman kayo. Sinabi na yan sa Job. Ang mga patay, hindi na yan babangon. Hindi na babalik. Pag kayo naniwala dyan, niwala kayo kay Lucifer. Fallen angels yan. Yung mga nangmumulto na yan, mga kampo ni Satanas yan, fallen angels yan. Hindi ho yan mga mahal natin sa buhay. Ang patay po, hindi na babangon yan. Hindi na babalik yan. Hindi magmumulto. Hindi totoo yan. Pasalamat kayo. Yung November 1, pumatak ng Sabado, kahapon. Paano kung naging Linggo? Nilangaw kami dito. Naku po mga kapatid. Lumayo na kayo dyan. Huwag kayo makikisa dyan. Gagarutino kayo ng Panginoon. Anino ng Katolisismo yan. Galit po ang Panginoon dyan. Kaya nga pinag-aaralan natin to eh. Wala na tayo dyan. Hindi naman tayo mga Katoliko eh. Ba't tayo makikisa dyan? Kaya kung gusto nyo dalawin yung mga mahal nyo sa buhay, hindi right. Huwag naman November 1. Bakit di pwede sa ibang araw? Kung gusto nyo araw-araw, punta kayo doon. Wala namang kaso doon eh.
Kung gusto niyo lang gunitain yung mga alaala, wala ang problema doon. Pero sasama ka November 1, naku naman po. Tapos makikimisa ka pa. Makikidasal ka. Naka. Magagalit ang Panginoon sa inyo pagka ganyan. Karumal-dumal yan eh. Abomination nga ho yan. Fornication po yan. You are committing spiritual fornication with the mother of harlots. Binawarningan ho tayo ng Panginoon, mga kapatid. Seryoso po Panginoon sa atin. Kung tayo hindi seryoso, seryoso ho ang Panginoon. Huwag natin isipin hindi ho seryoso ang Panginoon na baliwala lang sa Kanya ho yan. Oh. Kayo rin ho. Valentine's. May mga simbahan sineselebrate Valentine's Day. Sino ba ang patron ng Valentine's Day? Saint Valentine. Oh, meron ba tayong Saint Valentine? Ha? May patron ba tayo? Katoliko yun eh. Bihira naman. Huwag tayo makiisa dyan. Ang dami, piyesta. Ayan na, January. Ayan na naman. Katatapos lang eh. Sabi nga eh, Kalowe, ang bilis. Parang kailan lang yung piyesta dyan eh. Eto na naman, piyesta na naman. Selebrasyon ng kanilang patron, San Pablo. Makikisa tayo dyan, mga Katoliko po yan. Ang dami yun. Easter Sunday, Holy Week. Ang dami simbahan. Nagse-celebrate Easter Sunday. Tayo ganyan eh. Di ba alam yan? Ito mga simbahan ito eh. Sama na natin, Arminianism. Mga simbahan na pumapabor pa rin sa katurang Arminianismo. Mga sobrang gracer daw, Landmark Baptist. Pero niniwala mga Arminian ay saved. Wala silang nakikitang problema sa Arminianism at sa gospel ng mga Arminians. Pati practice, Arminian. Lahat yan ay anino ng Katolisismo. Tanggalin po natin yan, mga kapatid. Galit ho ang Panginoon. Fornication ho yan. Huwag natin isiping harmless yan, wala yan. Hindi apektado yan. Basta nasa Bible tayo, may authority tayo. Ano? Orthodox nga, pero compromiser. Hindi obra ho yan sa Panginoon. Hindi po dapat ikino-compromise ang mga paniniwala. Siguraduhin natin mga kapatid ng ating paniniwala ay conviction at hindi o preference. Baka yung mga paniniwala natin, preference lang eh. Pag nagkagipitan na, pwede na bitawan eh. Aba, nakakaya naman kay Pastor Antipas. Nakakaya naman kay Polycarp. Nakakaya naman sa mga apostol. Nakakaya naman sa mga naunang mga Kristiyano na ibinuwis nila ang kalambuhay. Hindi nila dininay ang faith. Kahit kamatayan ang naging resulta. Pasalamat nga tayo, hindi pa tayo maabot sa ganyan, patayan eh. Nakakaya sa mga nauna sa atin mga kapatid. Sa mga martir, sa mga heroes of faith. Ang isang iglesia na chaste virgin, pinananatili niyang purity ng doctrine at purity ng pamumuhay nila. Dapat po maging strong tayo sa ating stance pagdating sa paniniwala. Kaya nga tayo tinawag na Puritan eh. Maintaining and endeavoring to maintain the purity of Christ's doctrines and Christian morals. Yan ang tunay na karakteristik ng church ng Panginoon. Ang true church ng Panginoon ay chaste virgin. Hindi po siya haliparot. Hindi siya compromiser. Kaya ba natin manindigan ho, mga kapatid? Maninindigan ho ba tayo para sa Panginoon?
May God bless the message in our hearts. Tutuloy po natin yan. Overtime na po tayo. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan ang siyang sumainyo. Salamat po sa mensahe na ipinahayag ho sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Napakapalad namin na kami po ay inyong pinahayagan ng mga ganitong aral. Salamat, ramdam namin, Panginoon, kami nagagabayan ng Espiritu ng katotohanan. Nakakaya po, Panginoong Diyos, talagang ang mga salita niyo matalas. Nakakasugat. Ganyan na nga po, Panginoon, ang lagi niyong gawin sa amin. Pakita niyo pa, ano pa ang aming mga kapintasan, ano pa ang aming mga mali, ano pa ang aming mga kasalanang natatagong ng lihim. Ilantad niyo po, expose niyo po yung mga kayabangan namin, yung aming hypocrisy, yung aming pong covetousness, yung aming pong hatred, yung aming anger towards our brothers and sisters o fellow men, lahat ng uri ng kasalanan nakikita nyo. Ilantad nyo po sa pamamagitan ng sword of the Spirit. Sugatan nyo kami, Panginoong Diyos. At pagkatapos, gamutin nyo po ang aming mga sugat. Mahabagay sa amin, Panginoon, tulungan nyo kami maging matapat bilang mga kaanib ng iglesia ng Panginoong Hesus. Mahabag kayo sa aming pamilya, maturuan din namin sila ng tama, makilala nilang Panginoong Hesus, pinagpe-pray namin ang kanilang salvation. Iligtas niyo rin sila, O Diyos, mula sa kanilang mga kasalanan. Pinagpe-pray namin ang iba pang mga churches ng Panginoon. I-preserve niyo sila, huwag sila maging compromiser, para lang kapalit ng ministerial success, kapalit ng pera, kapalit ng material na bagay. O Panginoong Diyos, panatilin niyo kaming malinis, dalisay, para pagbalik ng aming Panginoong Sus, madatnan niya kami na malinis, karapat-dapat, na kanyang pakakasalan, balang araw. Ingatan niyo po kami, patnubayan aming Diyos, at sa inyong mga kamay, aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, Ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos.